Ito namang ipapakita ko sa inyo ay simple tips kung kayo ay mag-install ng mga split type, inverter man or hindi. So ito, malinis itong room at kung makikita nyo dyan, meron na siyang wallpaper. And then kung makikita nyo naman sa bandang itaas, meron na siyang nakaabang para sa split type supply. So nilalagyan iyan ng outlet kung ang inyong install ay 0.8, 3/4, 1 horsepower or 1.5 horsepower. Bakit? Kasi ang mga ganong klase ng horsepower ay merong plug diyan mag-uumpisa yung supply diyan sa indoor. Pero kung ang inyong pinaka aircon or horsepower ng inyong aircon ay start ng 2, 2.5 or 3 HP ay ano yan, ang mag-uumpisa ang supply niyan dyan sa outdoor. Then yung outdoor naman, manggagaling yung kanyang supply galing dun sa breaker. So sa labas manggagaling ano. Kaya ganun ang kanyang style ano. Ito namang sa outdoor, kapag nag-install na kayo ng outdoor sa bracket, ano, papansin nyo dyan, yung kanyang copper tubes ay naka-bend over or naka-ikot siya kahit isang ikot lang. Ang purpose yan ay para hindi umakyat yung langis sa indoor unit. So mahalaga iyan mga kaibigan, kaya kapag mag-install kayo, as soon as magagawa nyo na mag-ikot kayo ng isang ikot or twice ano, ng copper tubes, mas maganda para hindi umakat yung langis. Kaya take note iyon mga kaibigan ano, at sana ay papahalagahan nyo rin ano. Ngayon ayan na mapapansin nyo, nilagyan na natin ng insulation. Yung una kanina is rubber, ngayon naman ay polyethylene insulation. So nakaabang na yan sa itaas at na-install na rin natin yung kanyang indoor. At nagbabacuum na tayo dyan mga kaibigan, ang bilis ano. So mga tips lang naman itong sinasabi ko sa inyo. So pag nagbacuum tayo, siyempre dyan na tayo mag-start ng charging. So nominal maglagay tayo ng 100 PSI. At take note din mga kaibigan, yan ay ang refrigerant niyan ay R32, pero ang nilagay natin ay R410. So para maiwasan natin yung aksidente, pwede ring R410 yung ilagay natin sa halip na R32. So makikita nyo, may charge na siya no, at nagyayelo na siya. Umabot na siya ng 110 ano, at papunta sa 120. So maximum na yan ng compound gauge. So ang gagawin natin, ilock natin, tanggalin natin dyan sa compound gauge at ilagay natin doon sa pressure gauge naman. So ang strategy niyan, tatanggalin natin yung ano, yung sa may access valve dyan sa may outdoor unit sa entry niya no, tapos tatanggalin yung freon sa hose, then isasalpak naman dyan sa pressure gauge at ilalagay nyo uli, i-screw nyo uli dun sa suction line ng outdoor unit. So ganun lang ano, para pag ganyan yung gauge nyo hanggang 120 PSI lang, ginagamit natin is 120 to 150 PSI ano, pagka inverter. So ilagay natin sa pressure gauge. Pagka ang gamit nyo ay ordinary, yung hindi pang inverter, yan ang gagawin nyo. So ayun mga kaibigan ano, nalagay na natin at kung papansinin ninyo, ina-adjust natin sa remote at naka-install na yung indoor and meron ng refrigerant na R410 at malamig din mga kaibigan, malamig. Kung lalagyan natin R32, mas malamig, pero okay na yung R410, at least iwas aksidente, iwas explosion. So okay na yan mga kaibigan. Ayan ay binibigyan natin yung mga tip na yan para sa mga alternatives lang ng mga bagay, pero kung gusto nyo is R32 pa rin ang gamitin nyo, kaya lang yun ay isusukatin ninyo at eksakto dapat, hindi pwedeng sobra dahil pwedeng magkaroon ng overcharging at magkaroon ng explosion. So yan mga kaibigan, so mga tips lang yan mga kaibigan, ay mga ilang tips na pinakita ko sa inyo. Mahalaga yan, kaya pag-aralan nyo mabuti kapag kayo mag-install ng ng split type aircon inverter, na dapat ay tamang proseso para hindi tayo mabackjab at hindi magkaroon ng problema sa mga susunod na araw at susunod na mga linggo hanggang buwan.
So yun lang mga kaibigan, maraming salamat muli sa inyong panonood sa short o maiksing video na upload ko ngayon. Tips lang yan para sa inyong mga nag-i-install ng air conditioning. Okay, please subscribe my channel and see you next week sa susunod pang video. Good day sa inyong lahat! Sorry, it's DJ.